Radyo Pilipinas, 657 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Struktura sa farm, inirekomenda mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng DPWH offices dito. Nais kasi ng Pangulo na mabilis na natutugunan ng mga kawani ng pamahalaang nasyonal ang mga kinakailangan ng mga kapatid nating Muslim. We knew that peace to our people will be found in the businesses launched, in the jobs that were created, the schools, the new hospitals that were opened, the farms that were irrigated, the roads that will be constructed. Sa bagong Pilipinas, sama-samang uunlad ang lahat dahil sa gobyernong tapat. Isang matatag at modernong Armed Forces of the Philippines para sa bansang Pilipinas. All of these while faithfully complying with one of its major mandates of remitting its earnings to fund the modernization of the Armed Forces of the Philippines. The BCDA has contributed 59.71 billion pesos for the equipment, weaponry, vehicles, vessels, and structures used by our armed forces. Mas pinalakas at modernong sandatahang lakas. Isang ligtas na bansa. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang STB Gigafactory, ang kauna-unahang advanced iron phosphate battery manufacturing plant sa Pilipinas. Clark can now host a wide range of economic activities including innovation labs, creative workshops, manufacturing concerns, leisure complexes, and a cyber corridor. At higit pa riyan, ang STB Giga ay magpapaunlad ng engineering industry sa Pilipinas sa larangan ng renewable energy at electric vehicles. Ilan lamang ito sa mga proyekto ng Administrasyong Marcos Jr. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa bagong yugto ng pag-unlad, prioridad ang pagdaragdag ng mas makabuluhang mga infrastruktura para sa isang mas progresibo at matatag na kinabukasan. Let us build infrastructure projects with future challenges in mind. Remain focused on pursuing initiatives that uplift lives, build communities, and most importantly, meet the needs of the future that we hope to build for our children and their children. Sa ilalim ng Build Better More program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinusulong ang mas mabilis at mas makabagong infrastruktura na magbibigay sigla sa ekonomiya. Kailangan natin to keep on building and building it better and more of it. Then that is the way to progress. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dumadami ang estudyanteng gusto makapag-aral, lalo na makapag-aral ng libre sa ating mga pampublikong mga pamantasan. Libreng edukasyon ang aksyon ng Commission on Higher Education. Sinabi ng Pangulo, magpapatuloy ang libreng edukasyon. Tiyakin na ang bawat batang Pilipino ay mabibigyan ng nararapat at kalidad na edukasyon. So yun ang unang instruction at malinaw. So what we have done in the Commission is to make sure that funds are sustained. Ibig sabihin, kailangan every year tumataas ang pondo mo for free higher ed. Libreng tuition, may solusyon dyan ang SHED. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan.
mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, magandang morning Pilipinas. Magandang morning Eastern Visayas. Ini Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Borongan. Ano yung makakaupod, hapan Biyernes nga edisyon. Taramdan, good morning Eastern Visayas. Yes, thanks God, it's Friday. March 6, 2025. So kami yan na, Radyo Pilipinas, Borongan. Iton mananagbali pagpahamtang. Han pinakabago nga mga balita, mga panhitabo palibot iton aton rehiyon. Mga balita na hikayan Presidential Broadcast Service, ngan Philippine Information Agency, hailaroman Presidential Communications Office. Wow, temprano man nga nag-rise and shine Mr. Sun yan ang adlaw. So kami dedi ha probinsya iton Eastern Samar, naglalaom kami na masirak nga sa kamaghapon para yan nga Biyernes nga adlaw. Yan bueno, aton pagpahamtang hinusa ka oras nga mga balita dinya Good Morning Eastern Visayas. Magiging kasugbong nato na pagbalita nato duha nga sister stations dinhi hariyon. Radyo Pilipinas Calbayog, pinaagihan Acting Station Manager Mr. Jean Navilon. Yan na Radyo Pilipinas Sugod Southern Leyte, pinaagi kan Miss Dalia Oret. Sugad man, updan kitahan Philippine Information Agency. Ha probinsya naman iton Leyte, pinaagi kan Miss Alet Reyes. So magpabilin nga naka-tune in. Nataramdan Good Morning Eastern Visayas para pag-arangkadahan mga balita sa kupin o sa ka-oras. Pero yagsinyon nga dahiton ka alas 9 yan ang aga. Nandiri kita maglangan diritso kadtuon ta. Iton sitwasyon ha Samar area. Pinaagi kan Acting Station Manager Gina Vilon, Radyo Pilipinas Calbayog. Magandang morning. Kumusta ito niyo sitwasyon ngan headlines han mga balita iyan na nga adlaw. Good morning,
Eastern Visayas. Yes, Jean. Sumid man aton ka PCO si Alet sa PIA Tacloban ngan si kauban na Dalia sa sugod Southern Leyte. Hindi sa sudad sa Galbayog, maupay man ang kamutangan sa panahon, magiging maadlaw na luwat dito sa amon sa Galbayog City. Magkulop ngan para sa itong mga kapuso, mga para tricycle, paghirot kamo sa heat cramps, pagbalon kamo tubig, kay mapasok ang panahon tungod sa sining panahon sa tagpaso. Sumunod na. Baga sumunod na ang summer sa sining klase sa tagpaso. Ngayon, para naman sa pagtaga-kuryente, hindi sa post sa Melco One, sa Facebook page, waray schedule sa mga power interruption. Sa ginalaw man tang duro-diritso ang serbisyo sa kuryente sa tanan nga coverage area sa Melco 1. Sa pagtaga tubig dito sa Galbayog, dito sa Facebook page sa Galbayog Water Company Incorporated, waray liwat mga post dito nga magmadasan kawarasan pag-abid san gripo. So, diri-diritso. Yan ang adlaw pati buwasan serbisyo sa tubig sa Galbayog Water Company. Para sa mga headlines, sa namunig papasan yan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas, mga natirok nga mga balita sa DYOG Radio Pilipinas, Radyo Publiko, Balita Lokal. DepEd Secretary Sani Angara bumisita sa Samar, bagong evacuation center sa Barangay Bagakay, Palapag, Northern Samar na human na. Dietary Supplementation Program iginlansar sa Galbayog City para sa mga bata o kabataan nga mga nanay. LGU Katarman igindumara ang ugnayan sa barangay para sa mga pankausuwagan nga proyekto. So amo to aton mga headlines nga igpapasan yan nga mga balita sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Balik sa imo kasamang Daisy. Good morning, Eastern Visayas. Da mga salamat, Jean. Hanpaon ng impormasyon, tikang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Nga this time, katuunta naman na Southern Leyte, Radyo Pilipinas, so good. Miss Dalia Oret, gandang morning. Kumusta ito niyo sitwasyon? Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Daisy, good morning. Good morning sa itong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas sa Borongan. And same with Sir Jean Navilon diha sa Calbayog City. Send my regards po sa mga kaubanan diha Sir Jean. And kang Ma'am Alet Reyes no, diha sa Philippine Information Agency. Good morning. Yes, Ate Daisy, as to weather, dinhi sa Southern Leyte, opposite sa nasinati, no, diha sa Calbayog City, kaya nakasinati gyud ta og paglamugdong Ate Daisy, no. In fact, kaganina nakasinati ta og pag-uwan, no, sa ato nga abiso sa ato nga mga kaigsunan, especially sa mga adunay lakaw, adunay importante nga transaksyon, adunay trabaho, o dili malimot sa inyohang mga panangga sa uwan. So nakita nato nga doon nagyapoy mga panagdag-om, no? So dako gihapon ang tsansa nga adunay pag-uwan. Base sa update sa Pag-asa nga dakong tsansa nga ang Southern Leyte makasinati og pag-uwan-uwan tungod niining localized thunderstorms, no? So amping sa ato nga mga kaigsuunan. Kami Miss Dalia today.
Ha, Ate Days? Oo. Kami, didi Borongan, didi Eastern Summer, kaulangan namon iton payong kanan adlaw. Oh, well dinhi Ate Days kay naagyoy pag-uwan, no? So sa ato paggikingon opposite sa nasinati. Sige lang kay dili man pud anak kakusog ang uwan, no? So ato lang gyapon biso sa ato mga kiso na magdala lang gihapon og protection kay in case mautro na sa bang panahon, no? So na eye shield na pud, no, kining payong or kining kalo. Yes, as to update sa ato nga sugang dagitab. Wala man hinuntay scheduled power interruption karong adlaw but gipasabot sa ato nga Suleko. Nga ugmang adlaw aduna sila gikatakda nga pag brown out. Alas 7 sa buntag kutob sa alas 5 sa hapon. Again, ugmang adlaw Marso 8. Ya sa portion sa Abgao, tunga-tunga Tagnipa sa Dakbayan. Lakip na ang Highway Patrol Group Headquarters sa Tomas Opo Street at corner Cap Iano Street o sa Pierto Espina Boulevard, no? Paingon na sa PNB sa may Tagnipa Gym o sa Garces and Bantog Street. Ang hinungdan nini mga higala mao ang reconductoring sa atong 3-phase line from Bear 1 to Insulated 4 o diha sa Barangay Abgao tutunga-tunga Maasin City. And sa samag gyapon nga adlaw aduna sa 30 minutes to 1 hour nga pagpaong sa kuryente diha sa Pasay to Pananawan. Ang hinungdan niini mo ang load transfer and normalization of power. So it is expected nga mahitabo alas 7 sa buntag kutob sa alas 8 sa buntag ug maupod ini kahapon alas 4 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon, no? So take note sa ato nga mga kaigsuunan, especially sa ato nga mga affected nga member consumer owners o i-charge o i-ready ang inyong mga nagkadaiya nga gadgets. Before na to yatag ato nga mga headlines sa today, sa ato na ipasabot, no, nga ang ato nga sangguniang bayan dinhi sa lungsod sa Sogod nag-auhag sa ato nga mga residente, mga katawhan dinhi sa Sogod sa pagsanong niining ipahigayon nga public hearing nga gikatakda karong Marso 19. Well, that's next week, Wednesday. Alas 2 sa Udto diha sa Barangay Rizal Covered Court. So ang proposed municipal ordinance adunay titulong an ordinance institutionalizing katuwang sa diwa at gawa sa masagana at mataas na kita o kadiwa ng Pangulo in the municipality of Sogod, Southern Leyte. Again, ato nga giawhag ato nga mga kaigsunan din sa Sogod sa pag-apil ni ining mao nga public hearing. Alright, arita sa ato nga mga nahipos nga balita para karong adlaw. Yes, para sa atong nagunang headlines. Pagpatuman sa Project Lawa og binhi sa nahawan gipangandama na. Covenant signing alang sa 2025 election gipahigayon sa Silago. Tulo ka mga octogenarian sa Tumasopus nakarawat og cash gift. Og Fire Prevention Month gipatuman diha sa lungsod sa Liloan. Yes, kanang ilang atangan kay sa ato nga pagbalik atong ihatod ang kompletong detalye sa mga balita. Kiniday ang inyong alagad sa kahanginan Dalia Abiara Orit o kauban nato sa Master Control atong technician on the go Kuya Noel Palogod. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat, Miss Dalian. Paunang impormasyon na tikang Sogod, Southern Leyte. Nga this time, katuon ta naman Leyte. Oo, pangumustahon ta kaya adto iton 2025 Ivraa Meet. Third leg, indudumara syudad hiton Tacloban. And then may ada pa naman mga aktibidad pa nga iba. Sabi nga syudad nga probinsya. Kadiyon tayo Miss Alet Reyes and Philippine Information Agency Leyte. Gandang morning, Miss Alet. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Days. Good morning. How are kumusta taton signal? Loud and clear. Go ahead. Alright, thank you. Kaya medyo may problema tamo didi signal nagkakautod-utod. Anyways, syudad kaya ka mo, Miss Alet. Yes? Syudad kaya ka mo. Amo nga ni. Alright. Namon panahon didi yan baga maupay ito na panahon, diri mauran. Pero baga
maura na danoro niyan. Although baga nagsiring na ito na pag-asa nga the sunny days are coming or dry days are coming, but dili pa na experiensyahanin masyado. Didi nga dapit ito naton riyon sa ng Tacloban. And you're correct, today sa adi yan na Tacloban, ang third leg han Ibraa meet nga nagkamay-adahin na pag-abre, formal nga pag-abre, dinahan nakalabay nga Merkules, March 5, no? An opening gibuhat dito Tacloban Astrodome nga naging pangunahan ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang pag-abre nga na 13 nga mga contingent or rather divisions. Deputy divisions ito niya na nagpapantahan mga nabibilin nga mga competition or sports competition parahan Ibraa. So adihirayan na didi damo nga mga areas ito na dudrungan na nga nagkakandak ira magkalain-lain nga mga sports like swimming nganhan athletics siguro may dapat didi hapagkena. So gymnastics Yes, gymnastics, damo archery. May archery ata, swimming. Tama ba? Swimming. Kakulupan na swimming, baga Marisyo. Ngayon, taekwondo. May da kami gold kakulup and borongan. Congratulations. Oo. Ang iba nga mga athletes nga apihan, siyahan, nga ikaduhang nga leg, nagkabalik na, nga may ada mga medals, of course, may ada baga heroes welcome para haira. Na monitor naton ang syudadhan Ormoc, no? May da pagkilalahan ira mga winners nga kabugusan gihapon nga mga athletes nga nag-compete didahan duha ka siyahan nga leg, no? I think Dolores and Shanghai, and then the second leg was in Maasin City. Alright, so para naman na natin power update, mga kasangkayan, didiha syudad ng Tacloban, ang Leyte 2 Electric Cooperative in mayada pagpahibaro, gadahan nila mga konsumidor nga mayada scheduled power interruption, yan ang Marso 8, bali Sabado, buwas ining adlaw, para han feeder 14, han ira coverage, ngan ining feeder 14 amuan Bayview Subdivision, and DZR Airport, and Kaap Villa 5, Alimasag, San Jose area ini. Ang Santo Niño Subdivision, Leyte Provincial Office, Leyte Police Provincial Office, and Pag-asa Weather Station, nga may Philippine Air Force, so nga ito ini may San Jose nga area, iton ira power interruption, maabot din 6 ka oras. Okay? So tudas, kung mapasubuwas, pamaypaylaanay. 6 a.m. to 12 noon, ato nga mga areas nga aton din ngaranan. So buwas ini nga scheduled power interruption. Ang rason is may adahiragi nihimo nga installation dida ini may primary line hiton Barangay 88 Baliha San Jose, bypass road nira. Ngan ang bugos nga coverage and feeder 14 may daliwat 6 to 6:30, so 30 minutes la nga power interruption ini daragyaponan isolation. Ngan an ibaliwat nga area nga coverhan feeder 14 nga wala naton mga rani 11:30 to 12 noon liwat anira scheduled power interruption buwas ining adlaw, so 30 minutes for retapping anira rason nga ginhataghan Leyte 2 Electric Cooperative. So amo po Hainit nga area, Miss Alit, itong Leyte to. Leyte 2. Tacloban and Babatngon and Palo. Oo, diri ba iton makaapektuhan mga atleta? Kuan naman niya inin 6 to 12. So by 12 noon okay na niya, pero an iya scheduled power interruption in feeder 14 la. Bali San Jose area. Dako nga may ada masalaban oras nga may ada power interruption. So waray man ko dito kuan. Waray dito naton mga athletes dito nga area adi man nila downtown nga na may northern barangays nakabilit naton mga kabataan. And may adaliwat Miss Alet mga kuan, mga delegation nga may ada kalugaringan nga genset nagdadara pag siguro lang nga magiging comfortable ang ira mga atleta.
Yes, mga andam. Amo itong sinisiring nga very resilient. Hindi natin mga athletes, no? So, common naman good may mga times nga nakaka-experience siya in other experience nila, in previous experiences nila. So, nangangandaman na lahira. Especially ito na nakabilit ng mga eskwelahan, no? Kay para dili maging uncomfortable anira mga atleta, ira na mismo nagdadara sa libang mga delegation ng ira kalugaringon genset. Amo itong sinisiring Ate Days nga sana all. Nakaka-adjust. Amo maniton kita nga mga Pinoy talaga madali man daman kita maka-adjust no kung ano talaga itong gingkikinhanglan hiton panahon. Basta diri la ora-ora. Correct. Oo. Alright, so for aton mga headlines para niyan, 35th Civil Registration Month celebration gindumara didahan na bulan ng Pebrero, iniinformal naging sadhan ang Philippine Statistics Authority pinaagihin na closing rights. Samtang moderno ngan mas saluag nga Tacloban New City Jail pagtitikangan na ang paghimo hanyu kawayan ha syudad han Tacloban ngan ang DTI Leyte nag-turnover hinapulong nga timbangan ng bayan ha mga local government units didi ha probinsyahan Leyte. So ang mga detalye ni niyan pagbalik naton ha second half. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Miss Alet. Na paunang impormasyon ngan headlines ang mga balita tikang naman ha PIA Leyte. Ngan bueno, balik naman kita nga di Radyo Pilipinas sa Borongan. Hapag mangulito na amon station manager Ate Ruth Rivera Abunda, kaupod ko ngayon didi ha Technical Division, hira Chief Tech Joy Policarpio ngan Coach Eufem Buna Jr. Amon panahon sa ringkod, nako, mapasok kami ito na amon niya na panahon nga gini-expect didi ha Eastern Samar. Labi na gudo diha syudad iton Borongan kay maupay na iton kasirak ni Mr. San. Iyan na nga mga oras bisan kun may ada talagudti nga mga pagdampog. Nga na kuryente may ada mga sked nga power interruption. Sandali, kulawang ko para yan ang adlaw. Waray na kuryente iton pera nga parte iton Giwan. Particularly Barangay Santo Niño, Tangay, Bukaw, Kagdaraon ngan Alingaro gabong iton Giwan darahin emergency nga power interruption. Nagtikang iyan ang alas 8 aga nga da naman hiton alas 5 hiton kulop kay kaulangan na nira iton vegetation line clearing. Hiton na Eastern Samar Electric Cooperative. Ngan didi naman na syudad hiton Borongan o didi hiton central area hiton Isamelco may adiliwat mga lugar nga mag-aantosin power interruption buwas naman nga adlaw. 8 to 5. Alas 8 hitaga nga diton ka alas 5 hakulop. Waray kuryente iton Barangay Sabang North, Borongan City. Tipakadto na Barangay Kasuroy, San Julian. Last nga barangay hiton San Julian going to North. So waray kuryente buwas March 8, 2025. 8 to 5. Rason hiton pagparang hiton kuryente, rehabilitasyon ngan sugad man replacement in insulator ngan vegetation clearing. Sumala pa hiton na advisory tikang hiton management hiton Isamelco, pero nagpapahinumdumla iton pamunuan hit Eastern Samar Electric Cooperative nga iton trabahoon hit mga taga Isamelco en pwede matapos hinagap ngan pwede mahibalik iton kuryente antes pa ito nakaschedule nga oras hit pagbalik. Salit para hit atan kaligtasan nga tanan permi trato iton linya nga may ada kuryente. Kapag taga-tubig didi probinsya iton Eastern Samar, waray pagad kami problema iton tubig pero didi iton syudad ngayon mayda. Pero yan na waray man na adbiso hino water interruption so far. Happy sa northern situation, nagpapabilin nga mahimyang iton probinsya. Nga na yan ang alas 9, may ada kami bisita. Iton PNP Llorente. Pagplastar naman iton ira mga preparasyon para iton upcoming local and national elections. So magigestera diton programa alas 9 para ipahibaro iton publiko. Iton ira mga ginihimo nga mga pitad nga mag-ensure hin mahimyang nga pinili ay ka May 12,
2025. Ngan samtang headlines naman hit mga balita na hikayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan para yan ang adlaw, Biyernes, March 7, 2025. A special program for employment of students igpapatuman hit local government unit hit Borongan sa isinta nga estudyante ang makakabenepisyo. Bureau of Fire Protection, Eastern Samar nagtitigaman hit 2025 Fire Prevention Month. Mga aktibidad iginlatag. Samtang lalaki habungtuhan lawaan, arestado ha illegal nga pangisda gamit ang tinatawag nga palunod. Nga Department of Agriculture, Regional Field Office 8, suportado ang nagtutubo nga industriyahan ubi dinhi hariyon. So amo ni ato na headlines ito na mga balita na hikahiton Radyo Pilipinas Borongan. And this early we are also saying good morning adakan Maricomo, watching online pati Jennifer Golmatico and Miss Charmaine Caraga. Ope nga aga, thank you for joining. Ngan bueno mga kasangkayan, pagpabilin nga naka-tune in haton programa. Good morning Eastern Visayas para handitalihan mga balita, madangat haiyo kataliwan lahi na piranga pahinumdum. Ang Mount Samat ay isa lamang sa mga Flagship Tourism Enterprise Zone o FTEZ sa ilalim ng DOT TIEZA. Sa ilalim ng Build Better More program ng Pamahalaang Marcos, nag-install ng aesthetic lighting sa Memorial Cross at Colonnade. Ang infrastructure development na ito sa Mount Samat ay inaasahang makakatulong sa pagdagsa ng turista at paglago ng mga lokal na negosyo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Makakaasa po sila sa bagong Pilipinas po. Isang Pilipinas kung saan lahat po ay pwedeng magkaroon ng pagkakataon, umasenso po. Dati po, build tayo. Ngayon ho, build better more. Ang pagsusumikap ng bawat isa, hangad nating magbunga. Kaya layunin ng Philippine Reclamation Authority ang pagsugpo sa kahirapan. We will not only build, we will build better. Not only in terms of infrastructure, not only will it be cheaper, but with the end in view of helping the poor. The Filipino people will feel it way before the President's term ends. Sa tulong ng National Anti-Poverty Commission o NAPC, isusulong ng PRA ang paglaan sa halos 600,000 hanap buhay para sa proyektong Bagong Buhay para sa Mahihirap. Lahat po gagawin namin under PRA para ikasatuparan po ang gusto po ng Pangulo na makapagbigay sa higit na ating nakakahirap ng pagkakataon po para umunlad ang kanilang buhay. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ligtas at mas moderno, yan ang bagong Batangas Port. Malaki na ang improvement kaya tila airport na ang pasilidad. Pinasinayaan ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2024. Port of Batangas is so crucial that economic planners have underscored the importance of the continuous expansion of this major transportation hub to support the country's economic transformation. Sa bagong Pilipinas, bawat programa ng gobyerno ginahawa ng lahat ng Pilipino. Trabaho, turismo at solusyon sa trapiko ang hatid ng Arterial Road o Plaridel Bypass Road sa San Rafael, Bulacan. Bahagi ito ng Build Better More agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa mensahe na pinaabot sa pamagitan ni Secretary Lagdameo, binigyang diin ng Pangulo ang benepisyo nito sa mga Bulakenyo. In time, this will attract even more investments, create more employment opportunities, and perpetuate a positive cycle of development that will benefit the province of Bulacan and its residents. Sa bagong Pilipinas, patuloy ang pagsulong sa mahalagang proyekto para sa ginhawa ng mga Pilipino. Artificial intelligence is here at wala nang makakapigil. Takot tuloy ang ilan nating mga kababayan. Mawawalan ba sila ng trabaho dahil sa AI? May sagot dyan si TESDA Secretary Kiko Benitez. So one of the things that TESDA has been doing has been signing up with as many partners as possible who can help us create training programs specific to the AI transition. We have IBM, but we also have Google, we also have Microsoft, right? We have Amazon and so on. So that we have
the entirety of the trainings that our citizens need to upskill, no? Because this is really upskilling. So hindi ho sila mawawalan ng trabaho. Sa totoo lang, dadagdag pa ho ang kanilang sahod kung magpa-upskill sila. So TESDA is here to provide as many options as possible, including scholarships and certification, particularly in partnership nga with IBP. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Alright, balik kita hatan taramdan. Good morning Eastern Visayas. Pan Friday nga edition March 7, 2025. Ngan ha oras nga 33 minutos na nakalabayhan alas 8. Kadtoon ta na ang detalyan mga balita. Unahon ta ang Radyo Pilipinas Kalbayog. Pinaagi kan Mr. Jean Navilon. Jean, gandang morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning once again, Kaupod Daisy. DepEd Secretary Sani Angara bumisita sa lalawigan San Samar sa detalye din report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginabi-abi sa DepEd Samar Schools Division Superintendent Moises Labian Jr. upod kan Samar Governor Shari Antan ngan DepEd Regional Director Evelyn Fitalvero sa DepEd Secretary Sonny Angara sa iya pagbisita sa upat nga eskwelahan sa probinsya San Samar. Lakip san iya ginbisita ang Calbiga National High School Calbiga, Madalunot Elementary School Pinabakdaw, Minarog Integrated School Right, ngan Old Manunka Elementary School Santa Rita. Ini nga pagbisita nagpapakita sa dedikasyon sa DepEd sa pagpakusog sa edukasyon labi na sa mga tayaw nga lugar. Kabahin gihapon ini san partisipasyon ni Angara sa first quarter meeting sa Joint Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa Catbalogan City. Ginkilala ang papel sa DepEd sa pagsulbar sa mga rason sa insurhensya, pinaagi sa pagpabot de kalidad nga edukasyon nga nagbubulig sa pagparigon sa mga komunidad. Nagpahayag sin suporta si Governor Tan sa mga inisyatibo sa DepEd sa Samar nga nagtutumo sa mas maupay nga edukasyon para sa mga estudyante nga magturutdo. Padayon ang DepEd Samar sa misyon nga maghatag sin accessible, inklusibo, ngan kalidad nga edukasyon sa bugos nga rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat sa nimo report, Kaupod Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. Sa atong update din sa Southern Leyte, covenant signing alang sa 2025 election, gipahigayon sa lungsod sa Silago, Southern Leyte. Ani ang report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Patas, transparent o violence-free nga kampanya. Mao kini ang gipasalig sa mga lokal nga kandidato sa Silago, Southern Leyte atol sa gipahigayong covenant signing niadtong Marso 6 nining tuiga. Nasaran nga hiniusang nanumpaw ni pirma sa Integrity Pledge ang mga magpapili o misaad nga ipatigbabaw ang mga demokratikong prinsipyo, ipasiugda ang panag-uli o hugot nga sundo ng mga regulasyon sa COMELEC. Tinguha sa maong kalihukan nga masiguro ang usa ka malinawon, limpyo o hapsay nga 2025 national and local elections. Samtang gawas sa covenant signing, gipahigayon sa Sabang Unity Walk, Interfaith Rally o Candidates Forum. Gipasiugdahan kini sa Silago Municipal Police Station sa pakigtambayayong sa COMELEC Silago. Misalmo to sab ang mga representante gikan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, 2nd Southern Leyte Provincial Mobile Force Company, mga lider sa komunidad o nagkadayang religious groups.
Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, salamat sa imong report, Sir Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas. Samtang didiha probinsyahan Leyte 35th Civil Registration Month celebration formal nga ginsadhan han Philippine Statistics Authority. Added report ni Leyte College's intern Ronan Lacabra han PIA Leyte. Statistic Authority ang pagsaling-urugan 35th Civil Registration Month pinaagihin usa nga closing ceremony. Gintagan hindoon ni PSA 8 Regional Director Wilma A. Perante nga kasumpay ang pagsaling-urugan Civil Registration Month ira naman ginsiguro ang mga pitad para mas maging epesyente nga epektibo ang mga programa han ahensya. Lakip din niyang pag-abrahin Civil Registration Service Outlet ang magkalinlaing nga probinsya agud makabulig ang mulupyo nga maging mas masayon nga madagmit na paghatag in civil registry documents. Adagi hapon ang era proyekto nga birth registration assistance kundi in libre magparehistro at mulupyo nga kinahanglan magparehistro. Lakip gihapon nga nag-aaghat ang PSA paggamit ang eGov.ph nga app nga ginpasro sa yung na pag-access sa iba-iba nga serbisyo ha gobyerno pinaagihan digitize nga pangilalang. Labot la pag-maintainarhan mga government-issued IDs ang eGov.ph app in nag-ahatag gihapon in iba nga serbisyo sugad ham business registration, pagbayad din buwis, social security benefits ng travel declaration. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, ini Ronan Lacambra, Leyte College's intern. Good morning, Eastern Visayas. Da mga salamat, Ronan Lacambra. Good morning, Eastern Visayas. Ngan samtang siya naman han mga balita na hikay han Radyo Pilipinas sa Borongan para ng adlaw March 7, 2025 at aramdan Good Morning Eastern Visayas. Special program for students, employment of students, igpapatuman han city government han Borongan sa isinta nga mga estudyante ang makakabenepisyo. Ang detalyan report ikan kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas report. Igpapatuman na syudadan Borongan at ang special program for the employment of students of space parang tuig 2025 hapag binuligay ang Department of Labor and Employment to Dole Eastern Summerfield Office ug ang lokal nga pamunuan ng syudad Pinaghan Public Employment and Service Office of Peso, Borongan City. Inbaruan ng DYSRP Borongan na Peso ang lokal nga pamunuan may da 60 nga slots parang tuig 2025 nga implementasyon ng space. Kasumpay ni ginauhag at mga burunganan na college ug high school students nga tikang hingkablas nga mga pamilya o pamilya nga waray regular nga surok hinpangita nga interesado nga makabenepisyo ni nga programa nga makipagsumpayan ang gilayon na Peso, Borongan City at 3rd floor and City Hall tungod nga dahiton alas 5 hitkulop. Biyernes, Marso 7, atun ultimong adlaw ang pag-akseptaran buhatan ng mga aplikante ang space. Atun requisitos ang masnod ginakumplisar nga personal data sheet o PDS para ang college students kinahanglan ang latest certificate of grades para ang first semester ang calendar year 2024-2025 para high school students Form 137 ang kinahanglan live birth certificate o baptismal certificate ng certificate of indigency. Magiging kasugbungan Peso adtong kwalipikado nga space beneficiaries ang indudumara nga profiling han mga tuminangdangan syudad ug han iba pa nga serbisyo nga ginpapaangbitan buhatan. Magtratrabaho sa 20 dias adtong space beneficiaries nga makarawat in 584 and 27 cents sa kada adlaw nga pagtrabaho kundi sa 60% hini adtong magtitika nga lokal nga pamunuan nga adtong 40% matika nga dole. Ginklaro pa Peso, Borongan, matikang atong pagtrabawan matutudlok nga kwalipikado nga space beneficiaries hapanahon hiton bakasyon o waray na klase atong mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamatan report at Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Dietary Supplementation Program ginlansar sa Calbayog City para sa mga bata o kabataan nga mga nanay sa detalye den report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas report.
Agud mas mapaupay ang kalibsugan nga nutrisyon sa mga bata ngan kabataan nga eroy ginlansar sa syudad San Calbayog an usa nga bag-o nga dietary supplementation program sa diri pala maiha nga panahon sa Joggers Covered Court. Bug-os nga suporta ang ginhatag ni Mayor Raymond Uy sa nasabi nga programa nga ginpangunahan ni Calbayog Nutrition Council Coordinator Dr. Roy Maribuhok ug suportado sa City Population Office sa pagpamuno ni Dimple Naparan. Nakapokus ang programa sa pagpakusog sa kalibsugan sa mga bata, mga burod ug nagpapasuso nga nanay nga may edad 13 hangtod 19 ka tuig. Katuyuanan sa programa nga mahatagan sa sakto nga sustansya ang mga kabataan, pinaagi sa sakto nga pagkaon ug nutrisyonal nga suporta nga makakabulig sa pankabugusan nga kalibsugan ngan pag-uswag. Sa pagpanguna sa gobyerno lokal, ginlalauman nga magiging epektibo ang nasabi nga programa sa pag-iban sa malnutrisyon ngan pagpaupay sa kalidad sa kinabuhi sa mga kabataan nga nanay ngan san sa era mga anak. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Serbisyo. Salamat sa nimo report, Kaupod Suzette. Good morning, Eastern Visaya. Sa dugang nato nga balita din sa Southern Leyte, tulog ka mga octogenarian sa Tomas Opus nakarawat og cash gift. Ani ang report ni Roel Bugnos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ang National Commission of Senior Citizens kon NCSC nagpahigayon ng awarding sa cash gift sa tulo ka mga octogenarian sa lungsod sa Tomas Opus, Southern Leyte kagahapong adlaw, Marso 6, 2025. Sumalapas sa impormasyon gikan sa LGU Tomas Opus, ang mga octogenarian nga makadawat sa cash gift mao ang 80 anyos nga lalaki gikan sa barangay Hinapo, 85 anyos nga babae gikan sa barangay Luok ug ang 80 anyos nga babae gikan sa barangay Maslog. Matago sa kanila, nakadawat og 10,000 pesos nga cash gift gikan sa NCSC. Misaksi ning maong kalihukan sila si Municipal Mayor Jessica Maris Canyupano, Vice Mayor Nicanor Tahop, MSWDO Jessa Gamayon Resos ug ang Office of Senior Citizen Affairs Head Jenice Bironio. Dako ang pasalamat sa mga octogenarian sa LGU ug sa OSCA sa tabang ug suporta aron sila makadawat sa maong kantidad. Kini nga maong programa subay sa pagpatuman sa Republic Act 11982 nga mao ang Expanded Centenarian Act. Balita gikan sa lungsod sa Tomas Opus para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, salamat sa imong report sa Roel Bugnos. Good morning, Eastern Visayas. Adugang nga sumat, moderno ngan masaluag nga Tacloban New City Jail, pagtitikangan na New Kawayan, Tacloban City. Adan report ni BIPSO Intern Anthony Lumantad, PIA Leyte. Naghatag ang Department of Trade and Industry Leyte hadi pala maiha hinapulong nga timbangan ng bayan hawan nga batchan local government units sa probinsyahan Leyte. Ining inisyatibo kan DTI ay nanunuyo nga maputihiran ang mga katungod han konsumidor ngan masunod ang patas nga pamaligya ha mga merkado publiko. Timbangan ng bayan usay nga programa atong gobyerno iniya ipapanguluhan ng DTI pero wala namon mga partner agencies like DILG para han mga LGUs, tapos an aton UST for calibration, ngan han aton sinisering nga partner ang Rizal Commercial Banking Corporation nga amuhiraan nagpili han napuno naton nga mga LGU sa probinsya Leyte nga hiraghapon ang pumalitan naton timbangan ng bayan nga ginhatag naton ang mga LGUs. Ansyahan nga napulong nga LGUs nga recipients and calibrated na ng mga timbangan ng bayan among Babatngon, San Miguel, Santa Fe, Pastrana, San Isidro, Mallorca, MacArthur, Tabon-Tabon, Tulusa nga Navier. Pinaagi ni nga timbangan ng bayan, may verify ang mga konsumidor ang tamang nga timbangan era pinamalit. E may pagisumpay ang Republic Act No. 7394 o ang Consumer Act of the Philippines nga nagmamada magbutangkin public weighting scales sugad na public markets. Agud masiguro ang klaro nga timbang ang produkto kan malikyan ang panlimbon. Nagpasalamat naman ang mga lokal nga mga opisyal hanapulong nga recipient ng LGUs ug nagpatapod nga ipapatuman ang sakto na paggamit han iging turnover ng mga timbangan.
tikang Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako si Joshua Narido, Bipsu Intern. Good morning, Eastern Visayas. Amaton report, kabahin han panhataghan na timbangan ng bayan han DTI Leyte. Salamat, Joshua Narido. Good morning, Eastern Visayas. Samtang halay naman nga balita, Bureau of Fire Protection Eastern Samar nagtitigaman ni 2025 Fire Prevention Month. Mga aktibidad iginlatag. Ang detalyan report ikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas, report. Nakasentro ha pagburublig hit mga mulupyo ha komunidad, ha pagbaton hin mga insidente hin sunog, ug paglikay hit sunog, at mga nakalinya nga aktibidad ha pagtigaman hit 2025 Fire Prevention Month ha probinsya ng Eastern Samar. Pinaagihan tema sa pag-iwas ng sunog, hindi ka nag-iisa. Ha pag-atubang ha lokal nga mga mamamahayag, iginlatag ni Fire Chief Inspector Jimmy Corpin Pasagi, Acting Provincial Director han Bureau of Fire Protection BFP Eastern Samar, at mga buruhaton han mga estasyon han BFP ha probinsya. Yan ang bulan hit Marso 2025. Sigun kan Pasagi han Martes, Marso 4, nakiisaan BFP Eastern Samar hagin dumara nga nationwide simultaneous fire drill on high density occupancy ha usa nga dako nga establishment ha Borongan City. Hining okasyon iginlansad an Women on Fire, kadungan han Women's Month, kundi na nagdumara han fire drill in nga tanan female firefighters. Lakipan driver, crew, kumo pagrekonoser han leadership, strength o resilience it mga kababayan ha fire prevention, disaster response ug community safety. Magkakamay-ada hin Fire Square Roadshow kundi iniimbitaran han BFP station ang mga kabataan para ipakita ang trabaho han BFP personnel ha panuyo malikayan iton sunog. Kasumpay hinigintagan doon ipasagi padayon at doon ira advokasya nga uplan ligtas na pamayanan. Ang panguna nga programa han BFP para igpahibaro ha mga komunidad ang mga pamaagi paunan o malilikayan ang sunog o safety tips. Hiton March 11 to 15, 2025, magkakamay-ada Community Relations Chief Week ang BFP station sa Eastern Samar, kundi nakasentro han aktibo nga pakigsumpayan ha komunidad, pinaagin fire safety awareness program, educational activities, ug outreach initiatives so gaditon online free legal assistance ngan kumo kadungan hiton Women's Month pagdudumaraon in lectures, partikular ang cervical cancer awareness, HPV vaccination, hapakigsumpayan hiton DOH, lakipan mga aktibidad ang scuba basurero, postal cleanup, tree planting, bloodletting activity, electrical fire safety webinar, family fire run, ngan outreach gift giving, and lecture on fire safety, yan na ining adlaw, Barangay Hibakong Elementary School. Usait highlights ang celebration ang Regional Fire Olympic, pinagiton representasyon han kada probinsya, tikang barangay level, taga Hernani, ug industrial, taga Giwan. Para Habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Bago nga evacuation center sa Barangay Bagakay, Palapag, Northern Samar na human na. Sa detalya din report ni Charm Perito. Radyo Pilipinas, report. Balita sa Northern Samar. Padayon ang paniguro sa gobyerno probinsyal sa Northern Samar sa pag-establisa sin mas safe ngan mas andam nga probinsya. Pinaagi san bag-o nga nahuman nga duha ka andana nga evacuation center sa Barangay Bagakay, Bungtusan, Palapag. Ini nga pasilidad in may lighting ngan ventilation, generator set, water tank, upat nga comfort rooms, kusina ngan common area, agud masiguro ang komportable nga panalipod sa mga residente sa panahon sa kalamidad o emerhensya. May daagihapon ini roof deck ngan ramp para mas sayo ng access sa mga may kapansanan. Ini nga proyekto inkabahin sa disaster management ngan risk reduction efforts ni Gobernador Edwin Angchuan nga naglalakip sa pagtukod temporaryo nga mas safe nga puyanan para sa mga Nortihanon sa panahon sin kakurian. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa nimo report, Charmaine. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, sa dugang pa natong report, pagpatuman sa Project Lawa og binhi sa Anahawan, gipangandama na. Ani ang report ni Ms. Ria Mikate. Radyo Pilipinas report. Yes, Ms. Ria. Ipangandama na ang pagpatuman sa Project Lawa o Local Adaptation to Water Access og binhi o Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished sa lungsod sa Nawan Southern Leyte. Kini pinaagi sa pagpahigan og site visit sa Barangay Luwing, dili pa lang dugay, nga gipangnahan sa masakop sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ug lokal nga pagamhanan sa Anahawan. Ang mga proyekto sa kanisyatibo sa DSWD nga nagtumong sa pagtukod og mga komunidad nga makasugakod sa klima ug katalagman, pinaagi sa pagtukod og mga water reservoir aron matubag ang mga kakuwang sa tubig ug masiguro ang food security. Kahamduman nga una nang gipaygan ang preparatory consultation o orientation sa tinguha ug tumong sa proyekto sa lungsod. Ingon man ang mataas og responsibilidad sa lokal nga pagamahanan ug ang tibok proseso sa pagpadayon sa proyekto sa lungsod. Gawas ni ana ni hatag usa pa kawani sa ahensya og technical nga tabang sa pag-andam sa mga documentary format ug paglatid sa mga mahimong kontribusyon sa mga benepisyaryo alang sa kalampusan sa pagpatuman sa proyekto. Balita gikan sa lungsod sa Anahawan para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, salamat sa imong report, Ms. Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas. Pangatapusan nga sumat dili dapit sa siyudad ng Tacloban, utro moderno nga mas saluag nga Tacloban New City Jail. Pagtitikangan na hanyo kawayan Tacloban. Adyan report ni BIPSO intern Anthony Lumantad han PIA Leyte. Pagtitikangan Bureau of Jail Management ngan pinologihan pagtukod han bag-ong operasyon nagkakantidad hin 150 million ka pesos. Formal nga gindubara in usa nga groundbreaking ceremony ha pagtutukuron nga New City Jail na hihimutang hanyo kawayan Tacloban City. A New City Jail complex in mayada moderno nga disenyo ha sobre 10,000 square meters nga espasyo nga makakaakos okuparan hin 1,760 na mga preso. Ini nga proyekto in maiha nga gindudusuhan BGMP agod mabaton ang problema han congestion o paghuruot han mga inmates sa presyente nga city jail han syudad. Ang pag-abri hindalan para hin mas maupay na kabuwason para han mga preso sa syudad han Tacloban. Ang Bureau of Jail Management nga pinology nagtitikang pagtukod han bag-ong operasyon nga nagkikinahanglan hin 150 milyones. Ini nga proyekto igpapatuman han Department of Public Works and Highways kundi ginpahayag ni DPWH Regional Director Edgar Tabacon nga iniin papanahon para naman matagahan hin kaangayan nga environment adton mga preso agud hirain makapabag-o hiton ira kinabuhi ngan magin matadong nga molupyo ha ira pagbalik ha syudad. Tikang ha Philippine Information Agency Eastern Visayas, ako hi Anthony Lumantad, BIPSO intern. Good morning Eastern Visayas. Damo nga salamat Anthony Lumantad. Good morning, Eastern Visayas. Nga samtang dugang nga balita tikang didiay Eastern na Samar, lalaki abungtuhan lawaan arestado ha illegal nga pangisda gamit ang tinatawag nga palunod. Ang detalyihan report tikang Kandayan Camplon. Radyo Pilipinas report. Arestadon kapulisan na isang individual hapag supa kan Section 8 Republic Act 1065-4 or an act to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing at territorial seawaters sa Barangay Maslog, Lawaan, Eastern Samar hadon Marso 5, 2025. Ang violator ni kilalang alias Rico, 40 anyos para pangisda ang residente ang Barangay Pinamitinan, Marabot, Samar. Nadaka pa nasabi nga violator samtang nagdudumara Seaborne Patrol Operation ang puwersahan Lawaan Municipal Police Station. Dinhiya na sakpan nga nagbubuhat hin illegal nga pangingisda gamit ang fishnet nga kilala tawag nga palunod. Sakupan territorial seawaters sa Barangay Maslog, Lawaan, Eastern Samar nga diin waray mga kaangay nga permit or legal nga dokumento para mag-operate na sabing nga kadagatan. Nakumpiskara na sabing operasyon ang masunod 1,600 meters fishnet nga may estimated value kantidad 20,000 pesos. 10 kilos hin magderodela nga klase isda ang gimbabana-bana mabalor hino 1,500 pesos. Usa nga motorboat nga may estimated value kantidad 20,000 pesos nga isang unit hin gasoline engine 11 horsepower kantidad 10,000 pesos. Ang violator indan gindara Halawan PS lakip ang mga nakumpiskar nga higamit para ang dokumentasyon ngan kaangayon nga disposisyon.
Para sa Bagong Pilipinas, Diane Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang report, Diane Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Matapusan nga balita, LGU Katarman, gindumarag ugnayan sa barangay para sa mga pangkausuwagan nga proyekto. Sa detalye, adyan report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Dito naman sa munisipyo San Catarman, Northern Samar, gindumara sa gobyerno lokal sa Bungto San Catarman ang ugnayan sa barangay sa pagpamuno ni Mayor Antet Rosales sa Washington Covered Court Kasankulop, Marso 5. Katuyuanan sa aktibidad nga atagan atensyon ng mga panginahanglan sa mga residente sa Barangay Washington sumogi ngan makagtas. Durante sa higayon, ginpahayag sa mga residente ang irahangyo para sa mga magkadurodilain nga proyekto sugad sa solar street lights, water system, drainage canal, footbridge, pathways, health center and school building sa ilarom sa support to Barangay Development Program sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ginisplikar naman ni Engineer Alher Pawelas sa Municipal Engineering Office ang listahan sa mga proyekto nga pwede ipatuman basar sa project menu sa DILG SBDP. Ginklaro naman ni Mayor Antet nga ang pagpatuman sa mga proyekto nakadepende sa pondo matikang sa DILG o pwede matikangan sa tuig 2026. Samtang ang mga proyekto nga diri ungay sa jurisdiksyon sa DILG pwede hangyoon sa gobyerno probensyal sa Northern Samar o sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette, nga di na naman tutubtubon ang amon partisipasyon sa Good Morning Eastern Visayas Friday edition sa ngaran sa mga nakaupod ko sa kontrol, si BOS Louis J. Helalon, S. Rataro, L.L. Gonzales, Jean Navilon, nagpapasalamat. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Guys, sa itong oras, 2 minutos na lang no, sa dili pa mag alas 9. Bueno, dinhilang kami kutob. Daghang salamat sa mga nagsubaybay sa atong tulumanon karon adlaw nga Friday, Marso 7, 2025. Sa ngalan sa atong station manager, Sir Dindo Alaras, kinang inyong alagad sa kahanginan Dalia Abiara urit. Daghang salamat sa atong nakauban, mga nagkontribuer sa balita. Of course, ato nga kauban sa Master Control Kuya Noel Palogod. Ayong buntag, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sugat man di syudad ng Tacloban na probinsya Leyte, amon damo nga pasalamat o dako nga pasalamat ang iyo pag upod amon yan na ini nga edisyon ng Good Morning Eastern Visayas. Salamat gyapon na naton mga reporters nga naghatag kanila mga report, ang naton mga interns and BIPSO nga han Leyte Colleges didi PIA Leyte. Hangaran na namon na Regional Head Sir Rian Arintoy ni Alet Reyes. Good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Alright, damang nga salamat Miss Alit Reyes na PIA Leyte, Miss Dalia Oret ng Radyo Pilipinas, Sugod Southern Leyte, ngan Mr. Jean Navilon ng Radyo Pilipinas, Calbayog City. Ngan tikang naman din Radyo Pilipinas, Borongan. Hangaran nito na amon station manager at Rosa Rivera Abunda, akon mga naging kaupod, didiha technical, Hera Chief Tech Joy Policarpio, ngan ni Coach Q Fembona Jr. Anato news contributors, Engineer Sok Aberia, Pen Pumida, Diane Camplon, ini naman hi Daisy Lalosa Bilizar, temporaryong nasaring nga damo nga salamat han iyo pakigusa nga maupay nga Friday haatan nga tanan. Good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., prioridad ng DOTR ang